Ay, hindi. Mayor lang po ako. Ayokong maramdaman nila at maranasan nila yung pain na nararamdaman ko. Kahit anong gawin mong maganda, hindi pa rin nakikita ng mga detractors yun. Don't run na. Isipin mo kami kasi hindi kami nakakatulog pag wala ka pa sa bahay. At ramdam natin at alam natin kung paano maging mahirap. Hello everyone, this is Joby Vargas, the #1 celebrity psychic in the Philippines. Itong araw na ho ito ay napakaswerteng araw ho para sa akin kasi umati lang ako sa isang okasyon at nalaman ko narito pala siya sa 100 days pa lang ng kanyang pagkakaupo bilang isang mayor ng San Fernando, Pampanga. Marami na pala siya agad na na-achieve o nagawa. At G, Yes, ayan po. Siya po ay isang top-performing mayor in the Philippines and most outstanding mayor. o siya si Mayor Vilma Kaluwag. Kaluwag. Alam mo, Mayor, nakakatuwa, no? Kasi napansin ko kasi, sabi ko, sino kaya itong mayor na ito? At medyo napaka-popular sa TikTok. No? Ilang ba yung follower mo? 1.9 million lang. Oh, malaki na rin yun. Kasi ang viewer din, alam ko, masyadong nakaka-excite. Kasi may isang mayor pa lang, isang working mayor, kung tawagin, di ba? At napakabata pa wala itong ganda-ganda. Ang ganda pala, mayor. Yun ang ng bata pa rin niya sa personal. Sa personal. Grabe. Medyo may mga mahalagang katanungan. Sa pagiging mayor mo ng San Fernando, Pampanga, marami ka pa bang balak gawin dito? Ay, marami pa. Parang kulang talaga po yung 3 taon, no? Para magawa mo lahat ang gusto mo. Within 100 days po, lahat po ng ipinangako natin noong nangangampanya tayo, in just 100 days po, natupad po natin lahat. So, along the way, makikita mo na, kailangan pala ng ganito, kailangan pala ng ganito. Kaya, yun, plan po natin dito na magpatayo ng hospital. Kasi kulang po yung hospital natin dito. Yung pong JBL na Jose B. Lingad na hospital po dito, makita nyo po, 150 patient yung nakapila. Kasi alam ko, ikaw rin yung mayor na lumaban at ipinasok mo ata ang bill na yun na pababain ang ating kuryente. Kasi tayo pa lang po yung malakas ang loob na lilabanan ang Nilabanan. pagtaas ng kuryente. Napunta pa nga tayo sa Senate. Talagang nilaban po natin yun at naipanalo naman po natin sa ERC. Oo. At ang sabi ng ERC, kailangan magbalik ng 2.4 billion ang SPLAPCO para sa sinigil niya ng labis sa mga consumers. So siguro po doon tayo napansin dahil napunta tayo sa Senate. Ito kayang request nyo, yung pinaglalaban nyo, tuloy-tuloy pa rin kaya ito? Opo, hanggang sa dulo po, lalaban po tayo. First time din pong may tumayot na nindigang ipaglaban ng kuryente. Oo nga, Tayo po yung first time dito sa San Fernando. Ngayon Ngayon po, may protection na yung mga consumer kasi meron ng bidding na nagaganap. Kasi that's once good. kasi walang bidding na nagaganap, walang bidding, so syempre, diktado nila yung presyo. Hindi kagaya ngayon, talagang dahil nangilam tayo, yun, meron ng bidding na nagaganap, nagiging aware po yung mga tao ngayon. Ano yung talagang pinakamatinding problema ng San Fernando na talagang hinaharap mo sa ngayon at patuloy mo pa rin na gustong baguhin ito? Kahirapan yung mga unemployed natin, no? Ni-aim po natin ngayon, nakafocus tayo yung mabigyan lahat ng trabaho, lahat ng walang trabaho dito sa siyudad ng San Fernando. In fact, nagpunta po tayo abroad sa Korea, so maraming job opportunities po doon at magdi-direct hiring po tayo. At lahat po ng magtatayo ng negosyo dito sa siyudad ng San Fernando, minamandate po natin sa kanila na purely Fernandinos yung i-hire nila. So, syempre, kahit po i-hire nila yung Fernandinos, kulang pa rin po yung mga establishment dito para maubos yung mga unemployed natin. So, what I did is send them abroad. Naniniwala ako, pag kasi lahat ng mga walang trabaho, mabigyan natin ng trabaho, mawawala yung kahirapan. Wala nang magiging kriminal. Wala nang magiging krimen dito sa siyudad ng San Fernando.
yung ganon. Proyekto para po sa kabataan, sa mga estudyante? Meron din po ba tayo, Mayor? Opo. In fact, nung pagkaupo natin, ina-abolish na po yung City College natin. Yung City College po natin, yun ang binibigay na libreng tuition, libreng uniform, lahat. So, nadatnan natin yung City College natin na 700 students. So, kaya ina-abolish na siya kasi sobrang hina. So, nung maupo po tayo, sabi ko, bigyan lang po nila ako ng 1 taon para i-operate siya. So, in just 1 year, naging 1,500 at right now po, 2,500 na tayo. And this coming school year, we are projecting at least 4,000 students. So, okay na po siya. Kaya pala siya talagang tinawag na working Mayor. mayor. May singit ko lang po, Mayor, ang dami niyo pong project na ginagawa. How about naman po sa mga LGBT? Ay, Do you have any oo. project po Siyempre, para- kaya nga sabi, kailangan may bakla. Dapat may bakla. Kasi mahal ko ang bakla. Oo, masaya. Kasi very talented po talaga, no, yung mga LGBT natin, no. Meron po tayong programa sa kanila. Madami. In fact, sila lahat yung nagkakandak lahat ng mga activities natin dito. Siyempre, very talented nga po sila, no. So, plano din po natin ng magkaroon po ng yung bang parang bahay pag-ibig para naman po sa mga Wow. LGBTQ. Nakakatuwa, no? Ano yung Kasi, bahay pag-ibig? Parang kasi yung para sa mga LGBTQ. Kasi let's face it, yung mga LGBTQ natin, hindi sila magkakaanak, meron man alaga lang nila, something like that. So pagtanda nila, meron So, parang sila for para, the aged. yes, parang something like that. O, alam mo yan yung yung bagay na mostly na hinahanap rin naman ng mga LGBTQ, no? Yung tinatawag niya, yung bahay pag-ibig. Dati meron yan sa Manila. Sana hindi lang San Fernando, Pampanga, no? Sana buong mayor magplano talaga para sa mga LGBTQ na tumatanda. No? Yun, Kasi yun, minsan yun. sila yung nag-iisa na, wala ng pamilya, wala na rin silang pupuntahan. So para ito yung bahay kalinga. Parang ganoon. Oo, tapos meron din silang livelihood doon na pinaplan namin. Halimbawa, yung manggaganchilyo, tapos ibebenta yung bang ganun, kasi yung mga tumatanda na, minsan walang nag-aalaga sa Tama. kanila. So, meron na sila. So, po ng So, mga G, member lang po ng LGBT. i-ready mo na, dito tayo lilipat. sa San Fernando. Yes, pwede na ba? Pagtanda natin. Hindi Diba? po tayo ng rehistro Oo. sa San Fernando. You are welcome here. Pero Mayor, aside from doon sa mga nabanggit, meron ka pa ba bang hindi pa nagagawa na gusto mong gawin pa rin sa San Fernando na talagang ito yung pangarap mo para talaga sa San Fernando, Pampanga, habang ikaw ay nasa pa rin posisyon? Halos po kasi nagawa na natin yung pinapangarap na lang po natin at makakapagpaginhawa po sa mga Fernandinos is yung pinatatayo nating hospital. Kasi alam niyo po, akala ng lahat yung parang puro gastos yung sa hospital, maglalabas ka. No. 1-year funding lang po yung hospital na ipapatayo natin dito. On the 2nd year po, kikita na yan. Self-sustaining na. On the 3rd year of operation, kikita na yon na at yung kita, pwede naming pangganap doon sa mga other social services po namin na nagkukulangan. So, ini-aim ko yung maramdaman ng mga Fernandinos dito sa San Fernando na yung mapagmalaki sila, dito sa amin meron libre yung hospitalization namin. Ay, dito sa amin hindi namin problema yung mga nagdadialysis namin na less fortunate. Ay, naku, dito hindi namin problema yung namamatayan namin mga mahirap kasi libre kabaong, libre libingan. Wow. Yung ganun, nagawa ko na po kasi yun Itong hospital na lang talaga, ito po yung minimithi kong matapos siya. Although meron na pong nag-promise sa atin si Congressman Dong Gonzales na ipa-fund niya yung building kasi alam po nating tatakbuhin yung hospital kasi may hospital po tayo yung founder doon, so mas mahirap i-run ang private hospital kasi lahat pondo mo pero dito dahil magiging government hospital siya, popondohan siya ng national government. Politics pa rin ako, Mayor. Papipiliin kita, no? Dalawa lang ang maaari kong i-ano sa'yo. Ano magugustuhan mo, ang pagiging kongresista o ang pagiging senator? Ay, hindi. Mayor lang po ako. Ayoko kasi, sa totoo lang, dahil po dedicated ako, kahit ano pong pasukan ko, nung negosyante ako, focus talaga ako, dedicated ako sa trabaho. Ito pong mayor, talagang
super focus ako. Gusto ko kasi hands-on talaga ako. Nakakaalis ng ganda. Kasi Pero- sobrang pagod. Kasi Ayun. tapos mag-congressman pa. Ay, Diyos ko, ayoko. Doon sa Cannot pagod na be. yon, paano mo nagagawang i-relax ang sarili mo kung sobrang pagod nga? Alam mo sinasabi niyo po, nakaka-relax po kasi pag minsan na may masalubong ka, pasasalamat sa iyo, Mayor, marami pong salamat. Dinugtungan niyo po yung buhay ng asawa ko. Oo, tama. Siyempre yung bang, ay bakit? Sabi ko, kasi po isa po yung asawa ko na nagpapadialysis. Wala po kaming pera. So, dun po nagpapadialysis ngayon yung husband ko. Wala po kaming gastos. Kahit laboratory, libre lahat. Talaga? Mm-mm. Parang gusto ko na dito. Oo nga. Lipat na tayo dito sa Oo. Well, tanungan naman natin ang mga bagay-bagay naman na may kinalaman sa personal na buhay, para ang sikreto, Yes. di ba, kung paano niya nananatili, nami-maintain ang Kasi kanyang very, ganda. looking young si Looking Mayor, yan si Mayor eh. Hindi, kasi Meron ba siguro- tayong sikreto? Siguro yung family ko, no, kasi very supportive sila, especially meron akong apo ngayon, nag-iisa pa lang si Uno Bes, si anak ni Nicole Kaluwag, ano, yun. Siya yung happy pill ko. Siya yung nagpapasaya talaga sa akin, kahit pagod na pagod ako, super stress ako, marami akong pinagdadaanan. Pag nakita ko na yung apo ko, mag-smile lang siya sa akin, parang yun. Yung apo talaga minsan malaki ang nagagawa, no? Yung family, yung support Tsaka ng very family. happy family sila. Po nakikita ko lagi sa TikTok. Parang sila nila lagi. Kumakain sila lagi ng sabay-sabay. Ngayon, wala. So nabanggit mo ang TikTok. Yes, Mayor. Mayor. Tanong po ako. Paano po nag-start yung ano niyo sa TikTok? Oo. Start po yan sa anak ko, kay Nicole. Yeah, oo. Kasi, di ba pandemic, Oo. supposed to be si Nicole, sa Amerika sila. Magtatayo sila ng negosyo doon, ng fiancé niya. Tapos biglang nag-pandemic. Sabi ng isang anak ko, kailangan sama-sama tayo dito. Umuwi sila ng Pampanga. So ngayon, wala silang ginagawa. Sabi ni Chloe, ate, try natin yung TikTok. So nag-TikTok sila. So nag-viral nung binash yung bunso ko. Kasi ADHD yung bunso ko. Okay. So, Oo. yung pagka-ADHD niya, nag-stutter siya Oo. pag nagsasalita. Binash siya. So, dun nag-start. May nagtanggol sa kanya, maraming nagtanggol sa kanya, yun. Tapos yung pinakita niya yata yung mga aircon namin. Yes, Yun, of dun siya course. nag-viral. Dami. That's the start yun, of the ano. Yes, ang bill ng kuryente Oo. magkano. Diyos Oo, ko. oo. Tapos kinuha na siya ng iba't ibang... Hindi, interesado ako doon yung paano nagsimula yung paano ka na-convince sumayaw. Oh, yung... Yung mga anak ko kasi, malakas yung influence ng mga anak ko. Sila mismo, si Nicole, tuturuan niya ako, ganito yun, ganyan. So, Pero hindi ka ba nagkaroon ng nagiging anxious or na-curious ka ba? Kasi harap ka sa camera, tapos sasayaw ka. Maraming makakanood. Hindi naman, kapalmoks din ako. Very cool na Mayor. Very cool. Very cool, no? Hindi ako natatakot magkamali, okay lang. Tapos, Mayor, yung ano niyo po sa TikTok, may mga bashing di po ba kayo nare-receive? Kasi dahil sa sobrang busy ko, hindi ko na nababasa. Tapos si Nicole, parang siya yung sasagot. Limbawa yun, pag may nag-bash, sasagot siya with matching evidence. Ganon. Sakali man dumating ang pagkakataon sa buhay mo na magdidesisyon ka para huminto sa pagiging mayor, ano pa yung mas magagawa mo? Parang tulong uli sa tao bilang hindi ka na mayor. Hindi, sinabi ko naman yun sa mga anak ko. Basta kung gusto pa ako ng mga tao hanggang 9 years, yung 3-term ko, tatapusin ko. And after that, retire na talaga. Kasi pwede naman tayong makatulong in our own way, in our own little way, no? Pwede naman tayo kasi kahit wala pa kami sa politics noon, tumutulong na din naman kami. It's just that iba pag mayor ka kasi nakakapag-implement ka ng gusto mong gawin dun sa city mo, kagaya niyan, walang dialysis center sa San Fernando. Gusto ko magkaroon. Ngayon, edi ang dami nating natutulungan na less fortunate kasi pag wala kang pampadialysis, lifetime na yan eh. Mamamatay ka na lang na walang kalaban-laban. Kasi dahil mahirap ka.
Tama. Yung ganon. So lahat, yung magagawa mo siya, kung private individual ka, hindi mo naman magagawa yun kasi mauubos naman yung pera mo. Kung baga ganon. You mean, Mayor, 9 years lang? Baka lang bitin ata yun sa tao. Ganun lang kasi yung mayor. Hindi, kung sakali magpahinga lang, di ba after 9 years, pwede pa magpahinga. Matanda na ako noon. Gusto ko naman na Kasi tingnan nyo, hindi na ako nakakapagpakulay. Kasi dati kasi sobrang maputi ako. Ngayon, hindi na. Because Kasi, of the, oo, kasi sobrang nasi ako hands-on, sa diba? labas. Labas. And Oo. siyempre gusto ko At least yun namang, ang proof na talagang asipag ni Mayor Gil Macaliw. gusto ko namang gumanda ulit ako. Maganda naman, Mayor, Ayun, eh. ganon. Oo. Ay, Mayor, sa mga anak niyo po, meron po bang gustong sumunod sa yapak? Meron, pero sabi ko, hindi pwede. Kasi ayokong maramdaman nila at maranasan nila yung pain na nararamdaman ko. Ayoko. Paano, Mayor, hindi naman sa, is a mission or a calling pag ang tao na nagsabing, kailangan namin ang anak mo ang tumakbo, parang ganon. So, papipigilan mo pa ba kung request ito ng mga tao? Let's cross the bridge when we get there. Okay. Kasi at this point in time, meron gusto sa isa sa mga anak ko, sabi ko, no. Ano naman ang naging ano niya? Yung pain na nararamdaman ko, anak, hindi nyo deserve. Pero pumayag naman siya na, Nakikinig po sa amin Nakikinig. yung mga anak ko. Kasi yung pain na nararamdaman ko, ayokong ma-experience nila yun. oo, Kasi alam ko namang, oo. meron naman tayong negosyong maganda, kayo, may kabuhayan tayo. Makakatulong kayo in your own way, pero wag na kayong pumasok sa politics kasi yung pain ko, ayokong maramdaman ninyo tapos yung security nyo, kagaya ko, syempre wala na tayong peace of mind kasi nga nandito na tayo sa politics, yung security natin. Pero doon sa pain na sinasabi, Mayor, pero yung pain na yun, nagpatuloy ka pa rin lumaban, nagpatuloy ka pa rin sa pagiging mayor. Yes, kasi Diba? fighter tayo kasi once kasi pinasukan natin yung isang bagay, kailangan panindigan natin. Kasi pinangako mo yan Pinangako mo yan sa mga tao na poprotektahan mo sila. So, kailangan wag susuko. So, may Tama. pain na nararamdaman mo kasi syempre yung mga batikos, yung mga ayaw sa'yo. Kasi kahit maganda yung pamamalakad mo, meron at meron pa ring ayaw sa'yo. Kahit anong gawin mong maganda, hindi pa rin nakikita ng mga detractors yun. Ay, oo. Meron ganun talaga Ganun ang politics kasi. Ganun dito. talaga. Meron bang Siyempre. time, Mayor, na talagang ayoko na? Meron. Pero kasi, kailangan kasing, hindi ka naman magiging masaya. Once nag-step back ka, nag-back out ka, hindi ka magiging masaya dahil alam mo, kailangan ka ng mga tao. That's good. So parang tatalikod ka sa responsibilidad na inumpisahan mo. Yung ganon. Mayor, kanino nang galing yung passion ng tulong sa tao o yung pagmamahal mo sa tao? Saan to naggaling? Siguro dahil galing tayo sa hirap. Mula tayo at ramdam natin at alam natin kung paano maging mahirap. Kasi yung tatay ko nagtitinda lang ng yelo. So, walang tag-ulan na nagdaan na hindi ako nagkaroon ng alipunga. So, Talaga, Mayor? Oo, syempre. So, minsan nag-wish ako, minsan, di ba? Pag may namatayan sa kapitbahay mo, magkakatok-katok ka pa sa mga kapitbahay mo, magkukwentuhan yung mga magulang mo, kapitbahay mo, uy, alam mo, si ganyan, hindi kasi siya nadala sa ospital kasi wala silang pera, yun namatay. Tapos sabi ko, bakit hindi na lang yung mayaman, yung magkasakit? Bakit kailangan yung mahirap pa? Tapos biglang biniyayaan kami ng Diyos na sinuwerte kaming mag-asawa. Yung wini-wish ko nung maliit ako, sana wag naman mangyari sa amin kasi nagkaroon kami. Oo. Kahit papano, naging comfortable yung buhay namin. Tutulong na lang po ako. Yung ganun, wag kami yung magkasakit. Paano nga pala napasok ka sa pagiging politician? Sino nag-encourage sa'yo? Kasi nakikita ko nung kasing umasenso kami, dun pa rin kami sa squatter area na nakatira. Pinalaki lang ng yung bahay namin. Parang bang feel secured kami kasi sanay kami sa maingay, sanay kami sa alam ko yung pangangailangan ng mahihirap. So sabi ko, bakit kaya hindi ganon? Bakit hindi gumawa ng ganito? Bakit hindi magkaroon ng program na ganito? So nung nag-barangay captain pa lang ako, libre na yung kabaong ko kaagad talaga. Talaga? Libre na. First, ako pa lang yung nagbibigay ng ganon, barangay captain lang ako. Siguro dahil medyo maluwag kami sa buhay.
Yung ganon. So parang naging inspiration ko yung, kailangan, pag may posisyon ka, dahil may budget naman, Ibigay sa mahirap. ibigay sa mahirap. Kasi ang ano ko, hindi natin pera yan. Oo. Hindi natin pera yan. Pamigay. Actually, sinasabi nga sa akin, ang dami daw opportunity para yumaman ako. Kasi yung usapin lang sa kuryente, imagine pinagbabayad siya ng ERC ng 2.4 billion para ibalik niya sa mga consumer. Kung hihingi lang daw ako ng 200 million doon, sobrang ibibigay, no? Kasi isasara ko lang yung bibig ko. Bakit hindi ko ginawa? Yung paglaban sa daan, sa SMDC, hindi ko rin ginawa. Lagi kong sinasagot. Kasi dati kaming isang kahig, isang tuka. Tapos biniyayaan kami ng Diyos na ganito, isang magandang pamilya, mabait na asawa, mababait na mga anak. Naging successful yung negosyo ng anak ko. What more can I ask for? Bakit ko pa kukuha ng ganon? Kung hihingi ako ng ganon, sinong kawawa? Ang bawat bahay dito sa San Fernando, higit pa doon pwede nilang kunin kasi wala nang magtatanggol, wala nang mag-iingay. Pero ang tapang mo doon, Yes, di ba? kasi I know. ganito yun eh. Grabe. Yung tapang mong yun, siguro, maiisip mo rin na may mga Yes, definitely. nasa likod nito, may mga threat. May mga debit po ba kayo mga- na-receive, Mayor? Actually, pagdating naman doon, kasi wala naman silang reputation na gano'n. Sabi ko nga, pag nagkikita kami, sabi ko, nagtatrabaho lang po ako. Gano'n. So, naintindihan naman nila. Pag nahiga ko, oo nga, yung sinasabi ng mga tao, ang tapang ko daw. Oo. Parang, oo nga, no? Pero kasi pag andyan na, Hindi mo na alintana ang takot. yung parang instinct, kasi nung nakiusap sa akin yung may-ari ng Esfelab na nagpapatulong siya to disseminate the information, sabi ko, pasensya na po kayo, hindi ko po kayo matutulungan, kokontrahin ko po yan. Yung gano'n, yung parang outright, ganun yung sinabi ko. Well, ayan, pero very fulfilling naman kasi parang alam ko sa puso't isip ko, nagagawa ko yung trabaho ko at alam ko sa puso't isip ko, mahal ako ng mga Fernandinos. Ramdam nila kasi yung pagmamahal at pagmamalasakit ko sa kanila. Alam mo, natuwa rin ako dahil nabigyan na din pala ng pansin sa San Fernando, Pampanga, ang mga LGBTQ Yes. kasi isa pala niyang, minahal din niya pala ang mga Ay, kagaya. oo, parang ang mga bakla din kagaya- ako. ang mga kagaya natin. Nawala na rin ba ang tinatawag nating mga diskriminasyon? Ay, oo. Na- Tanggap na ngayon. Ako ever since kasi, mga barkada ko, mga bakla talaga. Kasi masaya ako sa kanila. Pag nalulungkot ako, patawag ko lang sila sa bahay namin, pakainin mo lang. Tapos kahit hindi ka kumikibo, magkukwentuhan lang sila. Natutuwa ka na rin. Wala nang pong, kasi ngayon po, yung mga LGBT, sila yung breadwinner. Sila yung nag-aalaga sa mga magulang nila. Totoo naman. Marami yun. At isa na ho. Po, kasi ako yung mga kaibigan ko, talagang sila yung breadwinner. Makikita mong ganyan-ganyan sila, pero mapagmahal sila sa pamilya. Sa mga pamilya mo, meron bang talagang sinabi, tumigil ka na nga sa pagiging Yes. mayor? Hindi mo ba naisip na dapat sundin yun? Or talagang pinaglaban mo sa sarili mo na, no, tutuloy ko ang laban ko? 2 days ago, bago kami magrosaryo ng mga anak ko, don't run na, isipin mo kami kasi hindi kami nakakatulog pag wala ka pa sa bahay. Tapos sabi ko, anak, palagay nyo kung hindi na ako tatakbo, palagay nyo ba magiging masaya ako? Natatalikuran ko yung isang responsibilidad na alam ko ako yung kailangan nila, sabi ko. Nakikita niyo naman yung pagkaupo natin, naramdaman tayo ng mga tao. Dahil maganda yung pagtatrabaho natin. Tapos palagay niyo kung aalis ako, hindi na ako mag-run. Palagay niyo magkakaroon pa ako ng self-respect. Tama. Anong palagay niyong mangyayari sa akin? For life akong binabagabag ng konsensya ko. Anong sasabihin sa atin ng mga tao? Bakit ko sila iniwan? So yung part mo pala talagang kailangan mabuo ko muna ang aking misyon, Pampanga. Kung pahintulutan pa nila ako na tapusin itong 3-term. Ay, sana mas more pa kasi sa nakikita ko parang Yes. marami ka pang magagawang tulong, marami ka pang magagawa para sa
sa lugar ng San Fernando, Pampanga. At hindi lang siguro sa San Fernando, Pampanga, Malay baka na. Yes, nationwide pa yes. matatawag. Parang feeling ko Ang alam ko, maaring may mga mayor dyan na maaring tularan ka, maaari pa rin nilang isipin rin na, kung nagawa ni Vilma yun, maaari rin naman nating magawa sa ating lugar. No? May nagbe-benchmark nga po sa atin. Last week lang, Pasig, yung yung mga tao ni Mayor Vico. Nino Siyempre Vico. nakaka-proud, di O, ba? diba? Na, uy, sabi ko, my God, sabi ko yung idol ko, tapos nagbe-benchmark kayo sa... So, yung gusto raw nilang maano yung mga best practices natin. Tapos yung Cagayan de Oro, Bulacan, nag-benchmark sila sa atin dun sa dialysis center na pwede naman palang walang gastusin. Di ba? Nagiging iniidola ka na. Oo, libre. O ginagawa ko, binibigay na lang natin yung MOA natin sa kanila para gayahin na lang nila. Tanong ko lang kasi sobrang paborito ko si Nicole. Talaga. Yung tanong ko about kay Nicole. Ay, alam mo, nung dalaga siya, kasi nga, no, akala ko, kasi alam ko naman si Nicole, no, dahil lumaki siyang provided lahat namin, no. Akala ko, magiging tamad siya. Tapos, nung mag-asawa na siya, I'm proud of her. Kasi sobrang hands-on mom niya. Sobrang hands-on mom. Napakasimple po niya. Sobrang Napapagod siya sa hands-on mom. Napakasimple. Kasi maganda ang pagpapalaki ni yes, Mayor. in fairness. Kaya nga, di ba, meron kasi siyang business trip ngayon. Kaya ako yung nag-alaga kay Uno Bes. So, yun. Sino ang nakikitaan mo o napupusoan mong maging susunod sa yapak mo? Si Gab, pero ayoko. Sayang. Ayoko. Hindi ba si Nicole? Ayaw ni Nicole, mahiyain si Nicole. Pero sa TikTok, no? Di ba Pero, hindi sa TikTok? Naku, pag kinakampanya niya ako, nanginginig siya. Talaga? Pag sa pag lang, hindi. Pero pag sa na talaga, public, ayaw niya. Okay, Mayor, isang na lang payo. Ano masasabi mo sa mga followers mo? Lagi ko tong sinasabi kahit sa mga nag-graduates. Ito kasi yung motto ko talaga keep doing good and keep doing right and you will never go wrong because God is with us. Kasi minsan maraming tukso ang makakaharap natin, especially pag nasa posisyon ka talagang grabing temptation yung may encounter natin. Pero pag kasi alam mo kung saan ka nang galing at instant na biniyayaan ka ng Diyos, wag kang greedy. Kumbaga, okay na ako. What more can I ask for? Happy family, magagandang mga anak na sila, okay yung mga karera nila. Mas masaya, wala na kasing higit pa sa simpleng pamumuhay. So gusto ko manatili kami sa ganon, pero ngayon nga dahil ako ang nasa politics, kaya ayoko silang mag-enter into politics. So kayo po, kung maayos yung buhay nyo, ako kagaya ko, dahil dati maayos ang buhay, napakatahimik po ng buhay ko. So pero nandito na ako, no turning back. So Okay. pinagpapatuloy ko. Pero kayo, wag. Don't enter into politics. Okay. Mayor, maraming Oo, salamat. totoo po yun. Mayor. Thank you. Please like and subscribe The Jovi Vargas TV. Thank you, Mayor.